What's up mga repa? This is Kuya Nicky again nagbabalik. And today, nagluto tayo ng isang kapampangan recipe. Ito yung tinatawag nilang kilayin. So sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang step-by-step procedure and recipe kung paano niluto ito. So paano mga repa? Tara samahan nyo ako muli at akin nang ibabahagi ang pagluluto nito. Okay mga repa, nandito pala tayo ngayon sa palengke at tayo bumili ng ating mga ingredients pang luto ng kilayin. So ito ang nakikita nyo dito, bumili tayo ng pork lungs o yung baga ng baboy. So ating itong pinagiling para mas madali siyang maluto. So sa ingredients pala ng ating kilayin, ito yung merong 3/4 na kilo na pork lungs, tapos meron tayo ditong half kilo na pork liempo, tas half kilo na pork kasim, tas meron tayong 1/4 na kilo na pork liver or yung atay. So ito pinahiwa na natin ito sa palengke para mas lalong mapabilis yung ating pagpiprepare at pagluluto. So yung hiwa nung ginawa natin dito ay puro strips lang or yung parang pwede ring menudo cut or yung pang igado na cut. Kasi ito yung ating baga o yung pork lungs. Ang gagawin natin dito ay tinimplahan natin to ng 2 teaspoon na rock salt. So bago natin ginawa yan ay ating itong hinugasan muna ng maigi. So ating itong tinimplahan muna ng rock salt. Ang next step na gagawin natin dyan later ay ating pipituhin. Then next na gagawin natin dito ay imamarinate natin yung ating pork liempo and pork kasim. So tinimplahan ko to ng 1 teaspoon na rock salt. Tapos ating itong hinaluan ng konting magic sarap. So ito yung recipe pala ng aking mother-in-law na si Mama Mary Ann. So shout out po sa inyo, thank you sa inyong recipe. Tapos ito tayo nagtimpla rito ng ground black pepper. Pagkatapos yan ating itong hahaluan ng dinikdik na bawang. So sabi nila mas masarap daw ito pag mas maraming pamintang durog. So ayan, nilagyan natin siya ng dinikdik na bawang, tapos nilagyan din natin siya ng vinegar. Sa vinegar siguro mga 3-4 na kutsara ang aking nahalo dito. Yung good enough lang para malagyan lahat ng ating pork ng suka or vinegar. So ibababad natin to sa loob ng 30 minutes. Ang nagagawa nito kasi mas lalo nagpapasarap at nagpapatenderize or nagpapalambot. So isa-set aside natin to mga kaibigan. So ito naman yung isa nating imamarinate pa. Ito yung ating pork liver o yung atay ng baboy. So hinaluan ko rito ng dinikdik na bawang. So yung good enough lang, yung parang yung mabango na maamoy. Tapos ito 1 teaspoon na rock salt. Tapos nilagyan din natin siya ng konting magic sarap. Yung magic sarap kasi ang ginagawa niya nagpapa umami taste. Tapos ating itong tinimpla ng ground black pepper also. Tapos as usual same procedure, hahaluan din natin to ng vinegar. Siguro gumamit ako dito ng mga 2 kutsara. Basta yung enough lang para malagyan. So 1/4 yung nilagay ko dito na pork liver o yung atay. So isa-set aside natin yan. Good for 30 minutes din. Ang nagagawa nito kahit ma-overcook yung ating pork liver, hindi siya tumitigas kapag niluto natin. So ayan, set aside na natin. So ito yung step na gagawin natin dito. Yung ating tinimplahan ng rock salt na pork lang sa ating pipituhin. So ayan, pag mainit na yung ating mantika, atin na isalin dito yung ating pork lungs. So atin itong lulutuin hanggang sa lumutong siya. So pagka napapansin nyo na parang tumutunog na siya, yung parang napiprito na talaga, yun yung good enough para i-set aside natin. Ang nagagawa kasi nito, sasabihin ko sa inyo ang sarap ng ganitong technique talaga, ang sarap nung pork lungs dito. Sabi ko nga gagamitin ko nitong step nito sa paggawa ng bopi. So salamat sa mother-in-law ko sa ganitong recipe, talagang masasabi ko sa inyo talagang magugustuhan nyo to. Ang equivalent nito sa atin sa Tagalog parang nagluto ng bopis. Tapos pork igado naman pagka mga Ilocano. So ayan nakikita nyo para siya nagiging parang crispy na baga na siya. So ayan yung sign na okay na yan. Masasabi ko sa inyo pag ito isinubukan nyo, talaga mahihiligan nyo ang lutong ito. Hindi lang siya mukhang appetizing tignan kasi hindi siya colorful tignan para lang siyang maputla pagka tinignan nyo yung kilayin.
So ganyan yan. So isa-set aside na natin yan mga repa. So ang next step na gagawin natin dito ay magsosaute tayo. So ito, same pan pa rin. Nagdag ako ng konting oil. Tapos nag-isa ako dalawang sibuyas, isang pula, saka isang puti. So large size yan. So gigisahin natin yan hanggang sa parang magmukhang nalanta yung ating sibuyas. Tapos ito ating sinunod nandito yung ating bawang. So sa lutong ito, mas marami yung bawang, mas masarap siya. So ayan, ating din itong tinimplahan ng patis. 2 tablespoon yung pang-una ko dito. So mga pampalasa dito mga kaibigan, aside from patis, gumamit din kami ng magic sarap dito. So para sa umami taste. So sabi nga yung lutong baryo sa Pampanga, gumagamit pa nga ng betching. So ito yung ating marinated na pork liempo na may kasim. So ating itong gigisahin. So inuna natin to kasi ito yung isa sa unang tagal na lumambot na part ng pork. So once nagisa natin to ng maayos, doon lang natin isasalin yung ibang ingredients like yung ating yung pork lungs o yung pork baga. So ayan. Ito parang hindi ko alam kung nakatikim na yung mga Tagalog ng ganitong luto. Pero masasabi ko sa inyo, pag ito yung niluto nyo, talagang mahihilig kayo. Usually, pag tumagal to hanggang kinabukasan, mas lalong sumasarap. Pero hindi na tumatagal ubus na kagad. So ayan, hindi natin siya inaluan ng tubig. Sadyang talaga naglabas siya ng sarili niyang katas. Tapos ito, hinalo na natin dito yung ating pork liver. Noong una in doubt ako, sabi ko sa mother-in-law ko, titigas to kung isasama ko sa pagigisa. Sabi niya, hindi, isali mo na yan. So ito, sinama ko na rin dito yung ating marinated sauce. Nung resulta nito, nagulat ako, malambot pa rin yung pork liver. Ganun pala yun, kapag ikay nagmarinate ng suka sa pork liver, kahit ma-overcook mo siya, talagang malambot pa rin. Oo, mga kaibigan. So ayun, ito mga ganitong technique or method, ngayon ko lang din na-discover yung ganito. Tapos ito, nilagay na natin yung ating pork lungs o yung pork baga na pinirito. Tapos initially, nag-add ako dito ng 2 cups of water at 3 pirasong laurel. So minata natin siya ng 2 cups of water para matenderize o mapalambot natin yung ating pork. So hahaluin lang natin ito maigi mga kaibigan. Pagkatapos yan ating itong tatakpan para ating itong palambutin. Ayan, so ang kakalabasan kasi ng lasa nito, hindi naman siya lasang adobo. Para siyang lasa talaga ng bopis din ng Tagalog. So ayan, nag-add pa ako ng isang 1 cup of water. Tapos dinagdagan ko siya ng vinegar. So ang nangyari kasi sa amin dito, tantansya yung aming luto. So siguro all in all, gumamit ako dito ng 1 cup of vinegar. So ayan, pakonti-konti kasi niyagawa ko, gradual. Tapos ito, hindi rin ako marunong gumamit nito, pero pinagamit ako nito, yung magic sarap. So all in all, gumamit ako isang pakete dito. Talaga yung kinalabasan, talagang umami taste, ang sarap Yung sabaw nito mapapasubo kayo ng 3 subo ng rice. Talagang, ewan ko, talagang magical tong recipe na ito. So ayan, kung kayo inabiti naman sa alat, pwede ba kayo magdagdag further dito ng patis, siguro 1 tablespoon of more ng patis. Or pwede kayo mag-add ng magic sarap or betchin, nasa sa inyo yan kung anong gusto nyo pampasarap. Pero ito, nag-add ako dito ng 1 tablespoon of brown sugar. Ang ginagawa naman nito kasi nagpapabalance ng taste. So huwag yung damihan, 1 tablespoon lang para mabalanse yung lasa. So ayan, almost na tayo magluto dito at atin ang napalambot yung ating kilayin o yung ating pork liempo at saka pork kasim. So again, this is Kuya Nicky. I just wanna say maraming salamat mga repa sa inyong panonood ng aking mga videos. So sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede naman mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So again, thank you everyone So sana sa susunod na video panoorin nyo ulit at kung pwede i-like, share and comment kayo. Thank you again mga repa.